Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ang karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Biyernes, 20 ng Pebrero, magandang gabi Pilipinas, kabilang ng mga Pinoy overseas. Diretso tayo rito, Lex, mainit na issue. May pasabog daw, anya, si Pork Barrels Queen, dan si Janet Napoles, palalayain daw ng Solgen Office upang gamiting testigo sa kanya. At laban sa mga dilaw ng mga mambabatas. Ganda talaga, Lex, ng timing. No? Yun yung claim ni, ni Senador De Lima. Kaya siya... kaya ito nagsasalitang Solgen sa panig ho ng na-convict na si Janet Lim Napoles. Pero may mas malalim pa dyan. Ngayon, para sa malalim mag-analisa, diversionary tactic ang tawag dito. Nalilito, parang nililito ang mga manonood para mabawasan ang impact o sipa ng issue. Sasabayan naman ang init na issue. Mga abogadong De Lima, pro bono, ibig sabihin libre. Isinabay ang kanilang press con para ituro si President Digong bilang utak ng Davao Death Squad. Mau sa inyo! Oo, yung sinasabi mo, Ben, yung pro bono, ito ho yung mga miyembro ho ng Free Legal Assistance Group, yung FLAG. Ngayon po ay nasa panig na ngayon ho ni Senator Leila De Lima, at ang sabi nga, meron silang pasabog kanina. Naglabas ho sila na isa na naman pong testigo na nagsasabi na totoo daw yung DDS, yung Davao Death Squad. Ano ba yan? Pangligaw sa initial na storya na kinasuhan si Senador De Lima? O talagang ano bang pakay nitong grupong FLAG? Ako, nirerespeto ko yung mga abogadong yun. That's parang, nagulat ako, biglang parang bula na biglang lumabas. At iba na naman ang kinakanta. Ay, para sa akin, Lex, may karapatan naman sila mag-offer ng client service dahil pro bono nga. At the same time, exposure din sa kanila. Dahil matagal na siguro natutulog yung flag. Kaya siguro, eto ng panahon para yung sinasabi natin, your fame to fortune, maybe. Kaya nga ang ating mga kababayan ngayon, nalilito. Ano bang istorya talaga? May kasalanan ba si Senador De Lima? Ano na naman tong binabato sa ating Pangulo? Kaya ikaw. Magpadala ho kayo ng inyong pong mga komento. Babasahin po natin yan mamaya. Sa Kilos Pronto page po yan, sa Facebook namin po, babasahin inyong mga komento. Okay. Makilahok, makianalisa mga KP Interactive ang programang ito. Itong nag-iisang sumbungan ng bayan, mainit na issue, balitaan at investigahan. Umpisa na! Sapol sa CCTV, lalaki, sinaksak, pinagtripa ng mga unggoy sa kalye. Kahit duguan, biktima, nakapagsumbong pa sa parak. Mga may sala, hinahunting na. Alamin sa Kilos Pronto. Bata pa si Tarzan. Ang drainage nito, problema na sa kanilang lugar. Ngayong lolo na si Tarzan. Ang imbornal nito, nanatili pa ring nakatiwangwang. Alamin sa Kilos Pronto.
Hoy mga kengkoy! Kung gusto nyong magpakamatay, huwag na kayo mandamay. Huwag pasaway ng walang away. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, dito ho tayo sa ating pong mga nahuli ho natin sa magdamag sa pagratsyado ho ng Kilos Pronto sa kalsada. Abay, marami ho kaming naaktuhang eksena. At kapag nasa pulo kayo ng aming pong kamera, siguradong booking ang mga kalokohan ninyo. Gaya nito. Rumoronda, nagmamasid, tinitiktikan ang bawat galaw at eksena. Ano mang pangyari, pagsapit ng gabi, gwardyado kayo. Sa pag-iikot ng Kilos Pronto Night Brigade sa Kalakhang, Maynila, naaktuhan ng KP team ang isang truck na ito na puno ng karga. Ang tsuper ng truck pilit na isinisiksik ang kanyang minamanehong truck. Ang tsuper ng truck naman talagang walang pakialam kahit na may matamaan pa siyang ibang motorista sa lugar. Ang tsuper talagang pinilit niyang mailusot ang kanyang truck na minamaneho. Ang naging resulta ng kanyang kalokohan, buhol-buhol na trapiko sa lugar. Ang masakla pa, ang ibang motorista tuloy sa lugar nawala na rin ng disiplina at ginaya ang tsuper ng truck. Ang isang kotse na ito mukhang naging sobrang idol ang driver ng truck. Kahit na kasi meron siyang mga kasalubong na mga sasakyan, pilit pa rin niyang inilulusot ang kanyang kotse. Makadaan lamang. Ang isa namang motorsiklong ito, sinalubong pang service ng Kilos Pronto Night Brigade na animoy pagmamayari niya ang kalsada sa lugar. Kaya naman, panawagan ng Kilos Pronto sa lokal na pamahalaan ng Quezon, pakibantayan naman po ang lugar na yan. Lalo na sa pagsapit ng gabi, dalang ilan sa mga motorista sa lugar ay nawawalan na ng disiplina sa kalsada. At para pag-usapan po natin ang isyong yan, nasa telepono si Dexter Cardenas. Siya po ang hepe ng traffic ng Department of Public and Safety ho ng Quezon City Government. Sir Dexter, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi rin po. Opo, si Alex Santos po to. Kasama ho natin si Ben Tulfo. Nasa Kilos Pronto kayo live sa PTV, sir. Yes, sir. Gabi po. Mukhang itong area ho sa may Novaliches ba to? Sa Mindanao Avenue ba ho to? Mukhang yung mga truck na bumabaybay ho dyan, parang wala ho silang kinikilala ho, mga traffic enforcer. Mukhang abusado ho. Ano ba pwede ho natin magawa ho dyan, sir? Yes, sir. Sinabi po nga ng kasama po natin kabinet. Hayaan nyo, bibigyan po natin ng attention. Magsagi po. Alas 8 ng gabi. Kadalasan po, wala nang nakauwi na po yung mga tao natin. Kaya nga. Kaya nga ho Mag-assign po tayo. Mag-assign po tayo ng gabi po para ma-address po yung... Sir, sige Ben Tulfo. Sir, alam nyo, kaya ho namin kayo pinupukaw na rin. Kasi alam naman ho namin talaga. Kaya kami naglilibot sa gabi hanggat sa madaling araw. Habang tulog na ho yung mga kasama ho natin dyan. Patuloy yung pasaway ng mga kababayan ho natin. Tulad ho yan, nakikita ninyo. Alam nyo naman pala ho, sir, ba't hindi nyo gawin? Mahal ba ang overtime? Di ba kaya ng City Hall mag-overtime, sir, na talagang para magkaroon naman ng kaayusan sa gabi? Yes, sir. Mag-assign muna po tayo, sir, para ma-address po yung problema na yan po. Baka siguro po, Sir Dexter, baka pwedeng rotation, di ba? Para at least kung merong mga, alam naman ninyo yung mga choke points, yung mga areas na madalas may mga abusado talaga mga ilang natin mga motorista, doon ninyo tauhan, sir, di ba? Yes, sir. Gagawin po natin yun po. Dahil kapag wala ho talagang tao dyan marami talagang abuso. Lalo ho yung truck kanina. Siguro pag bibigyan ho namin kayo ng picture ho niyan at yung plate number para kapag dumaan ulit yon, siguradong pwede na ho ninyo hulihin, sir. Yes, sir. Maraming salamat po sa pagsusubaybay po niyo. Gagawin po natin po yun. Sir Dexter, Kilos Pronto lang ho. Kailan nyo ho gagawin to? Magpapasign ho kayo ng tao. Yan ba mamayang gabi? Bukas dahil may maglilibot na ho sa mamayang gabi para i-check ho namin. Baka maunahan ho namin kayo Bukas po. Bukas. So ngayon, libre muna sila ngayong gabi. Pwede muna sila magpasaway. Kasi sinabi mo na ngayon. So last day ng pasaway nila ngayon para bukas, hindi na. Isang taong dedicated po sa lugar na yan. Okay. So okay sila, Alex. Hindi ba pwede ngayon, sir? Di ba pwede naman siguro? Patauhan mo lang, sir, para kawawa naman ho yung dumadaan ho dyan. Ito mga truck driver kasi akala nila, uso pa ho yung king of the road ng mga truck. Hindi na ho.
Oo, pero yung nakasad ko kasi ngayon dyan, sir, kasi nag-start Nag-uwi na. na kanina, mga 10 ng uwi noon. Oo. So, mag-assign tayo ng ibang oras bukas para umabot ng mga alas 12 lang. So, bukas yan, sir, ha? Ngayon, libre muna sila. Magpapasaway muna, marami. Okay, sige. Pakibulungan mo na lang si Mayor Bistek niyan. Alam naman niya yung ganung... Kano lang naman yung overtime dyan, boss. Sus Mario Joseph. So, ngayon, yung mga pasaway. Sige, last day na pasaway ninyo. Pwede pa kayo magpasaway ngayon, sabi ni Dexter. Tuloy nyo lang. Thank you, Dexter, ha? Sana kilos prontong aksyon na asahan namin dyan. Thank you, sir. Alam mo, Lex, hindi naman sa kuminsan, mabigat kasi kung magalit tayo. Maganda lang siguro, medyo may pagka nagsasaltik-saltik na lang tayo. Pumipitik-pitik, saltik-pitik ang tawag natin doon, ano? Hindi naman sa nag-iinsulto tayo, Lex. Ano? Mas maganda na yung siguro dahil alam naman natin, yung ibang tao na talaga nagagalit sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kung magalit pa tayo, mas maganda siguro, sinasaltik, pinipitik-pitik. Pero ako, naniniwala ako dito kay Sir Dexter. Gagawa ng paraan yan. Bukas. Ngayon, libre. Last day na ngayon, ha? Pero yung mga pasaway, huwag na ninyo gawin ho yan, ha? Dito seryoso na ho to. Dito ho, sa Kilos Pronto, sa pukaw na mo. Pag kayo ho'y talagang nasilip ho namin. Dahil may mga araw ho talaga, may mga reklamo ho, kuminsan nakikita ho namin, tulad dito, baha! Sa Brixtonville, Barangay 175 sa Camarin, Caloocan City. Ay, naku, mabaho, delikado sa mga bata, wala kasing drainage system para orin. Mabaho at araw-araw na may tubig ang kalsadang ito sa bahagi ng Diamond Drive, Brixtonville, Barangay 175, Camarin, sa lungsod ng Caloocan. Kawalan na maayos sa drainage system ang pang-araw-araw na iniinda ng mga residente sa naturang barangay. Isa na rito ang 76 anyos na si Tarzan de la Cruz. Ayon kay Tarzan, sa tinagal-tagal daw niya sa lugar, wala raw siyang nakitang aksyon tungkol sa kanilang problema. Dilinis namin mabaho Amoy kwanto kanal. Minsan baho talaga. Tsaka hindi nawawala yung tubig namin dito sa karsada. Laging basa. Tagal na ito. Tagal na itong baho ng ganito. Itong tubig nito, matagal na ito. Dahil wala nang lumulusot na tubig walang kanal ba? Kasi ilalim, dapat sa ilalim pumupunta Kaya naman, upang maiwasan ang iba pang magiging problema tulad ng pagkakasakit ng mga residente, lalo na sa mga bata, panawagan ng mga residente rito. Kailangan namin dito ang drainage dito sa karsada. Kasi ito nga ang problema, laging basa, tsaka kuminsan mabaho. Okay, sa Kilos Pronto, pukaw na mo, nandi sa linya ho natin si Architect Numer Bater, ang hepe ho ng Caloocan City Engineer's Office. Magandang gabi sa iyo, Architect Bater. Magandang gabi. Magandang gabi din po, Sir Ben, Sir Alex. Okay. Sir, kami ho'y talagang kumakatok lang ho sa iyo, namumukaw lang ho kami. Sir, may magagawa ho ba kayong paraan dito ho sa Brixtonville, Barangay 175 sa Camarin? Nakita na niyo naman ho, ang sama ho talaga, wala ho silang drainage dyan. O sabi nga ni Alex kanina, kahit culvert man lang, kaya tuloy umaalingasaw yung baho sa kanal. Kumakalat ngayon. Pag yan, pupulbo pa yan, delikado sa baga. Ano magagawa natin dyan? Ako, Sir Ben, pinagagala ko pong sabihin sa inyo na yung pong kalsada na po na yan, kasama na po sa priority project ng ating butihing mayor after Manatisan. Ngayon pong 2017. Okay. So, magagawa na po natin yan. Pati po kalsada at saka drainage, kasama po sa project natin. Okay, sir. Bakit kayo na mismo magsabit? Total, kung sakaling magalit ho sila, magmura sila, wala ho sa amin ni Alex, sa inyo na lang. So, kayo na lang hong karga nyo na lang. Sabihin nyo na ho sa kanila na wag sila mag-alala, kayo na ho magbigay mismo ng announcement yan. Sige. On the air, sige. Sa ating pong mga kababayan po dyan sa Brixton, yung pong nireklamo niyo po ay kasama na po sa proyekto ng ating mayor. So ngayon pong 2017 po, sigurado po tayo na magagawa po natin yan. Okay. With that, Anong month kaya? Architect, wala ka bang buwan man lang? Timeline. Bago depende po sa availability po ng budget natin. Paano kung nasa December 25? Na po siya. Nakalinya?
Opo, nakalimutan. Yan ho ba ay bago itong bago mag-Biyernes Santo? Abril ho yan. Abril ho yung Holy Week. Kasi po, yung proyekto natin po, napondohan na po yan. Oo. I-video pa po natin yan. Okay. Oh, diyan tumatagal eh. Meron na po kaming na-i-bidding ngayon. Sa susunod pong bidding, siguro po mga second quarter na ngayong taon, magpapabidding po ulit tayo. Naku, papatay. Pagkatapos ng bidding, sir, ganito na lang, alam ko pagdating ng bidding, paano pag yung nag-bid yun, tapos natalo yung isa, medyo hahanap na naman. Hahanap sila ngayon ng siyempre, magkakaroon ng kunting bolilyaso dyan, baka matagalan. Sir, di ba parang simple lang naman ho yan eh. Baka sakaling unahin muna yung kanal na nasira dyan, baka pwede ho masilip ninyo. Tapos magawa ng paraan, kahit temporary, hukayin nyo lang naman para wag kumalat sa yung tubig o sa daan. Sige po, habang hinintay natin po yung buong proyekto, papupuntahan ko po yan. Pa-inspection need ko rin po. Sir, okay. Iba yung inspection, iba yung gagawa kayo ng paraan. Maghukay na ho siguro kayo kahit man lang sinadaanan ho, daluyan ng tubig para wag na ho kumalat sa kalsada. Okay po, Sir Ben, gagawin po natin ng paraan. Yan. Makakaasa kami ni Alex dyan, ha? Oo. Okay. Kung sa mga engineer po natin yan. Architect, kung napanood ninyo kung sino yung nagsalita ho kanina, yung mga complainant to, si Tarzan. Oo. Kung si Tarzan ho, kapag hindi ho siya nasiyan ho sa inyo pong aksyon, abay sisigaw ho yan. Yun, no? Ayan. Hindi ho natin mapipigilan sigaw ho ng mga tauhan natin dyan. Ganyan sila sumigaw. Ganon. Sabi niya, tulong! Mayor! Ayun. Kilos! Pronto! Architect, asahan namin ho yan, ha? Okay. Sige po. Thank you so much. Gagawa na lang ng paraan. Ibig sabihin, ginagawa lang ho natin maggaan ho ngayong Lunes, mga boss. Sabi na ho ni Architect, nagagawa ng kahit hukay sandali. Kasi alam naman na pag nag-building, medyo may kunting time dyan. Pero sabi niya, bago mag-second quarter. Ibig sabihin, next month. Hindi. Mga Abril. Abril yan. Abril. So, may sapat na panahon. Second quarter. Second quarter muna. Okay. Sige. Architect at Mayor. Ayos pa tayo? Ayusin niyo yan, ha? Okay, dito naman ho tayo sa ating pong All Points Bulletin. Kayo ba'y nagmamay-ari ho ba ng mga airsoft gun, mga air gun? Naku, ang ilan po sa ating mga kababayan. Parang totoo yan. Ha? Parang totoo. Tunay. Ang ilan po, meron tayong mga ilang mga kababayan, ginagamit po yan sa illegal na gawain. Yan. Parang akala mo, totoo na hong baril eh. Di ba may nang hold up one time sa sa Pasay? Airsoft lang hong gamit. Minsan toy gun. Pero ito po nga airsoft po, pati air gun, kailangan pala ho ng lisensya ho to. Paano makakuha ng lisensya at hindi ho kayo makumpiskahan po ng ganitong uri ho ng baril? Panoorin po natin ito. Matagal ng uso ang airsoft at air gun. Don't move! Stand down! Libangan para sa iba. Pero ginagamit ng ilan sa kanilang katarantaduhan. Sa new law natin, ng Republic Act 10591, ang paggamit ng replica or imitation firearm, ginamit mo ito sa commission ng crime, is considered already a firearm. How much more kung itong airsoft air gun, which also appears and looks, even measurement, even coloration appears like a real firearm. Kung ginamit mo din ito, ma-consummate ka sa crime na ginawa mo. You will be held answerable doon sa crime na ginawa mo. Imitation firearms man ang classification ng airgun at airsoft. Kailangan pa rin daw itong irehistro sa Firearms and Explosive Office ng Philippine National Police. As it is being implemented ng FEO, kailangan ng isang individual i-register niya yung airsoft airgun. One-time registration lang. So, we can monitor itong pagdami at number bilang ng mga airsoft and airgun. I mean, regulation means kailangan ang isang dealer, manufacturer is authorized to manufacture, to deal, and to sale. Tulad ng lehitimo at totoong baril, may ini-issue rin permit to carry ang FEO sa mga airsoft at airgun enthusiasts. Pero may limitasyon ang paggamit dito.
Itong kanyang registration, ito na ang kanyang gagamiting permit to carry. Dapat sa authorized lang na wargame site nila, dadalhin from residence to that site. Hindi basta-basta bitbitin niya for any other purpose except for that wargames. Kukumpiskahin ang mga airgun at airsoft na mga kumpanya o tindahan na nagbebenta ng walang lisensya mula sa Firearms and Explosive Office. Para naman sa mga airgun at airsoft enthusiasts, if you say you are responsible enough, have that responsibility, sense of responsibility to come in the office and register it para you have the license to own and possess airsoft or Balik tayo rito sa sinasabi ho nating sala ng balita, si Laila de Lima. Senator Laila de Lima, may pasabog daw niya si Pork Barrel Scam Queen Janet Napoles. Papalayain daw ng Solgen Office upang gamitin testigo laban sa kanya at laban sa mga dilaw na mga mambabatas. Eto, anong say nyo mga KP? Okay, itong sabi ho ni Angel de la Victoria, gawin siyang state witness against sa mga dilaw na korap. Okay lang yun. Mas masahol pa ang mga dilaw, mga matataas sa politiko, may sahod pa, may nakurakot pa. Swerte, dapat bitayin yan sila. Si Abdul Wahab Toyongan, lahat ng kasamaan ay may hangganan. Kaya kung ako, sa'yo, madam, Sabalayla Saba, di ba? Yung saging yun. Kung sabi ko, okay, manahimik ka na lang at magbagong buhay ka na sa loob ng kubol mo at iwasin mo na kumain ng saba, baka mabilaukan ka. Walang sala ho ito yung sinasabi ho natin. No filter. No filter nga to. Ito naman rin yung isa nating topic ko dahil na kanina nga ho, lumutang itong si SPO3 Las Cañas at merong mga pasabog daw ho laban sa ating Pangulong Duterte. Ano ba sa tingin ninyo? Kung kayo po'y mag-analisa ho dito, posible ba ho ito isa parang diversionary tactic sa isang storya, lilipat naman dito sa kabilang storya naman. Eto sabi ho ni Toyongan, wala na akong masabi, basta antayin na lang natin ang resulta ng kanilang pag-iingay. Dito rin masusubukan ang diskarte ng Pangulo at ng kanyang mga gabinete. Sa kabogatan, wala na silang pake ngayon kay De Lima kasi hindi na nila madepensa. Ang gusto lang nila malihis sa ngayon ay ang scandal ni Napoles dahil marami ang sasabit dyan, pati si Trillanes sasabit. Yun. Kaya, tingnan, padala pa ho kayo ng inyong po mga komento ha. Dahil nga, para kay Senador De Lima, mukhang sabi niya, uy, nakahanap ako ng kakampi. Si Las Cañas. Nagbabalik ang Kilos Pronto kalsada sa Taft Avenue, lungsod ng Pasay. Ginawang paradahan ng mga kumag na jeepney drivers. Kalokohan nila. Sa poll sa kamera ng Kilos Pronto. Panoorin. Mga pasaway na jeep sa kabaan ng Taft Avenue sa lungsod ng Pasay. Sila ang naaktuhan ng Kilos Pronto Night Brigade. Ang mga pasaway na jeepney driver, ginawang terminal ang dalawang linya ng kalsada na akala mo nabili na nila ang kanilang pinagpaparadahan. Sa bungad pa lamang ng highway, hirap na makapasok ang iba pang mga motorista na dumadaan sa lugar dahil sa mga nakambalang na mga jeep. Ang mga barker, wala rin tigil sa pagtatawag ng mga pasero, mapuno lamang ang jeep. At wala rin silang pakialam sa abala na naidudulot nila sa ibang mga motorista. Ang isang jeep naman ito, ginawa ng hotel ni Manong at sa upuan na natulog. Ang masakla pa, hindi lang sa mga motorista, abala ang mga jeep na nakaparada, maging sa mga pedestrian na naglalakad sa lugar. Ang mga pedestrian sa gitna na naglalakad, dahil maging ang sidewalk, sinakop na rin ng mga talpulanong tsoper ng jeep. Panawagan ng Kilos Pronto sa lokal na pamahalaan ng Pasay. Abay, wag lang kayo sa umaga magbantay sa lugar na yan dahil mas maraming pasaway at lumalabag sa batas kapag sumasapit ng gabi. At ang mga katulad niyan na mga pasaway sa lansangan, dapat Kilos Prontong inaaksyonan.
Ganun rin, Ben, no? Kapag walang mga tao talaga nagbabantay, ganun talagang gagawin. Aabusuhin talaga yung kalsada natin. Pag titingnan mo kasi, una, baka maging dahilan nila, alauna kasi ng madaling araw. 1 a.m. Kaya lang, kahit alauna ng madaling araw, kinakailangan may kaayusan dyan. Ang unang tatawagan mo talaga dyan ay yung mga sinasabing barangay. Hindi naman tutulog ang barangay sa sa Pasay. May mga tanod-tanod sila. Yung mga barangay dyan, tanod, o yung mga, I don't know, kung ang Pasay, ganun din, na parang nagtitipid din. Kung kayo, Pasay City, nagtitipid kayo ng mga traffic enforcers ninyo, ganyan ang sasapitin ninyo. Kaya kung sino yung mayor, ay mayor ng Pasay. Sino ba mayor ng Pasay? Calixto ba? Si Calixto ba? Calixto ba? Hindi ko alam kung sino. Anyway, pasensya ka na kung sino man yung mayor. Sinasabi lang ho namin dito, pakisilip na lang yan. Yan ho kasi nakikita ho ng aming mga night brigade sa Kilos Pronto. Ano mga bagay nakikita namin at talagang ipapalabas ho namin the next day. Tulad nito. Baka siguro rin, pwede rin siguro idulog rin natin kay GM Orbos to. Baka meron ho kayo magagawa dito, GM Orbos. Pero hindi namin sinisisi sa inyo yan. Pero ang problema kasi ng MMDA, talagang ang lawak ko. Sa buong Metro Manila na ho, ang kanila pong binabantayan. Pero kung sakali na ho, kami kakatok. Sir, pwede ba? Pakisilip na lang po yan. Dahil ito po yung area ho na sa may Taft Pasay. Siguro ho, pwede nun yung pasadahan rin po. Pero ako naman, Lex, ganitong katok ko. Ganitong klase. Lokal na pamahalaan! Lakas niyan. Kilos! Pronto! Ayun. Okay, dito tayo sa ating pong crime desk, sa ating pong Kilos Pronto. Sa puloto sa CCTV pong ginawa hong pambubugbog at pananaksak po sa isang lalaki dyan po sa Caloocan. Ang biktima ay nagawa pang makapagsumbong po sa PNP. Detalye nito, panoorin po natin kung paano siya binugbog ng taong bayan. Panoorin natin. Alas 11 ng gabi noong 8 ng kasulukuyang buwan ngayong taon sa kuha ng CCTV ng Barangay 3 sa kabaan ng A. Mabini Street sa lungsod ng Caloocan. Makikita ang lalaking ito na kinilalang si Arnel Bermudez, 30 anyos at residente ng Barangay Tugatog, Malabon City. Animoy may kalabang hinahamon. Ilang saglit lamang, 3 lalaki ang pasugod na lumapit kay Arnel hanggang sa nagsimula na ang pambubugbog at pananadyak ng naturang mga lalaki sa biktima. Ngunit, kapansin-pansin ang paghawi ng kamay ng lalaking ito patungo sa bahagi ng dibdib ni Arnel. Sa mga sumunod na tagpo, humandusay na ang kawawang biktima. Ilit pa niyang hinabol ang mga nakasagupang lalaki, subalit wala na rin siyang naabutan. Sa investigasyon ng Caloocan City PNP, napagtripan lamang si Arnel na nooy galing sa isang birthday party sa Novaliches. Dagdag pa ni Police Senior Superintendent Chito Bersaluna, hepe ng Caloocan PNP, ang biktima pa raw mismo ang nagsadya sa kanilang tanggapan upang ipaalam ang naturang insidente. Nagawa pa rin niyang pumunta dito sa atin at nirespondihan natin. Nireklamo niya at nirespondihan natin yung area. Ngunit hindi na rin natin abutan yung mga salarin. Nagtamo ng mga pasa sa katawan ang biktima at saksak sa kanang bahagi ng kanyang dibdib. Sa pakipagpanayam ng Kilos Pronto Crime Desk kay Michael Pang, 48 anyos, tiyuhin ng biktima at kasama ni Arnel nung gabi na nangyaring insidente, nagkaroon raw ng epekto ang pangyayaring ito hindi lamang sa kalusugan ni Arnel pati maging sa paghahanap buhay niya. Hinahabol na siya. 3 humabol. Tapos, nadapa siya. Tapos ginano niya yung damit niya, may tama pala. Dito, may tama siya. Nagkaroon na siya ng phobia sa sangandaan eh. Sa pagsasaliksik ng KP team, madalas raw na mangyaring ganitong klase na insidente sa lugar na yon. Kaya naman, sinisigurado ng Caloocan City PNP ang 24 oras sa police visibility sa buong nasasakupan. Nagbigay na ako ng instruction sa ating PCP Commander, palaging papatrolyahan yung area na yon. At magsasagawa rin kami ng mga anti-criminality operations doon sa area na yon, parang masawata natin kung mayroon pa man na gumagawa ng ganitong mga uri ng karahasan sa ating mga kababayan. Kasalukuyan, balik trabaho na si Arnel at sa oras na magkaroon ng linaw kung sino-sino ang mga naturang suspect, desididong pamilya ng biktima na magsampa ng kaso para sa kaikadarakip ng mga suspect.
Siguro tulad yan sa mga kanina nabanggit natin, no? Yung mga first responder po, tulad po ng mga barangay tanod, kayo dapat ho nagpapa-maintain na ho ng peace and order po dyan sa inyong lugar. Tulad yan po sa Barangay 3 sa Caloocan City. Pero kita nyo naman, kaya yung mga tao dyan dumadaan, takot na. It's Mariosep naman. Tama ka, Lex, ano? First responder, pero ang tawag na multiplier ho yan. Sakaling wala pa mga polis, sila yung una nandoon dapat. Ako naniniwala lahat ho dapat na mga barangay at sa pulisya, dapat may mga radio rin kasi. May sinasabi ho natin na dito yung Central Communication System na tapos na ibabato sa presinto, alam ng barangay. Pero pinakamaganda rito, Rex, sinabi mo, dapat talaga may mga barangay doon. Of course, ang mga pulis dumarating na lang after the fact na uuna yung barangay. Alam mo naman ng barangay kung saan yung mga madalas may nangyari ho mga krimen, tulad po yan dyan sa barangay na yan, tauhan na ho ninyo. At the same time, meron po ho, may problema po ho dito, dahil ang amin dito sa crime desk, gusto namin makasuhan po yung may gawa ho ng krimen. 3 pong unidentified person po ho, yung hindi po nakikilala ho dito ng PNP. Kung kayo po'y may alam, para makatulong rin po tayo doon po sa biktima, ipagbigay niyo po alam dito sa Kilos Pronto at the same time sa PNP ng Caloocan. Ayun. Dito naman tayo, Alex. Mga kwento ho ng mga totoong tao, may karamdaman sila. O hindi ho sila mga endorser. Sa kanila ho, talagang totoong sinasabi ho nila kung ano mga nararamdaman nila at bisa ho ng sinasabing supplement na ginamit ho nila. Diabetes, hypertension, yung sakit ho ng pasyente. Panoorin. September, magpapa-opera ako ng cataract. Sabi ng doktor, yung ophthalmologist, kailangan ko raw mag-clearance. Nakita mataas ang sugar ko at saka blood pressure. Mga 200 pa lang naman. Tapos ang blood pressure ko is 180. In-advisean ako na uminom ng mga ganong gamot, which hindi ko ginawa. Ang ginawa ko, uminom na lang ako ng Kings ng twice a day din. Ginaya ko na rin yung asawa ko for 1 whole week. Pagbalik ko ng Monday, bumaba ang blood pressure ko at saka sugar. Bumaba, kaya naoperahan ako that very day. Okay, Lex, balik tayo, no? Dito ho sa Kilos Pronto, talagang ang ginagawa ho namin, ito ho yung mga maiinit na issue. Sinasala ho namin and ina-analyze ho natin. Lex, balikan ho natin to. Si Pork Barrel Scam Queen Janet Napoles. Ito ay tingin ni Dilima, papalayain to ng Solicitor General's Office at gagamitin testigo laban sa kay Dilima mismo. At doon sa mga dilaw ng mga mambabatas. Ito, kung titingnan mo, Lex, imahinasyon ba to? Or something na tingin ng mga kababayan natin dito? Kasi ako... Ito'y lumabas sa sarili niyang, from the horse's mouth, from Senator De Lima, na sinasabi niya, posible daw gamitin si Napoles para tumistigo laban sa kanya. Kung yan ang isip ni Senador De Lima, wala tayong magagawa. Kung talagang merong alam si Janet Lim Napoles laban sa kanya, pwede i-bulgar niyo yun. Tandaan ho natin, noong pong mainit po yung issue ng PDAP scam, sino ba may hawak kay Napoles? Di ba DOJ? Yes. Kanino panahon yun? Sino ba nag-escort kay De Lima? Mismo mga... Papunta kay di ba? Di ba? Kasama pa sa palasyo. Kasama siya sa palasyo. Sinundo pa. Kaya hindi nga malayo ho na posibleng merong isisiwalat itong si Napoles laban kay De Lima. Baka sabihin niya, Senator, Secretary, nakakalimutan mo bang ano ang sinabi mo sa akin? Patay. Pwede yun, ha? Pwede kayo, mga ka-KP, anong sa inyo? Dahil ang sabi nga, ang ano nga nila doon is, bakit ba tumagal ang PDAP scam case na naisampa sa ombudsman? Dahil nga, parang tinitingnan mabuti ang listahan. Anong meron sa listahan? Kasama ang pangalan, kasama natin natin dito. Delikado. Pwede ba ayusin natin muna natin ito?
Okay, kaya ito ang sabi ni JV Valdez, Idol Ben at Sir Alex, okay lang naman po ang gagawin testigo si Napoles, basta totoo ang mga sasabihin labang kay De Lima. Saka huwag matakot si De Lima kung wala naman siyang kasalanan. Truth hurts. Yun. Ito sabi ni Ryan J. Kua, paano? Plunder is non-bailable. The cases are ongoing. So paano papalayain ang plunder master? Ito, linawin natin to. Yung kaso ho niya na gustong pasukin ho ng Solgen ay isang criminal case doon po sa serious illegal detention. Iba ho tong kaso ho sa plunder case ho niya tungkol po sa pork barrel. Baka nalilito na ho sila. Liwasin natin. Okay, si Marlo Hilado. Ba't siya matatakot? May nalalaman ba si Pork Queen about sa buhay ni MVP Drug Lord Queen? Easy. Mga unfiltered ho ito mga binabasa ho namin mga comment. Ito, sabi naman ho ni Agnes Caberte, wala kaming say at di kami naniniwala sa kanya. Ito naman, okay, alam mo Rex, maganda talaga ang timing sa mga nangyayari ngayon. No? Kung talagang sinusubaybayan mo, either mahihilo ka or talagang malilito ka na. Kaya dito ho sa Kilos Pronto, inaanalisa ho namin at malaliman din ho namin tinitingnan kung ano yung pananaw ng ibang mga malilikot mag-isip. Ang tawag dito, ito ho yung mga diversionary tactic para mabawasan yung impact o yung talagang sipa ng sinasabing issue tulad nitong mga pinag-uusapan natin. Sasabayan ng mainit na issue. Mga abogado De Lima, di ba? Pro bono, sabi natin kanina, flag. Di ba? Ibig sabihin, libre. Sinasabay ang kanilang press con para ituro si President Digong bilang utak ng Davao Death Squad. Sa inyo. Ito sabi ho ni Josephine Tamay, nasa na yung warrant ni De Lima? Anong oras na? Si Aldrin Mapute. Kaya maraming di gusto kay Duterte kasi maraming makukulong. He, he, he. Si JC, sabi ho niya, okay na sana, umiyak pa eh. Basang-basa ang script. Parang interview lang ni Boy Abunda. Come on, sabi niya. Yun ho, mga... So yun po yung mga ano ninyo, mga salubin ho ninyo. Okay. Dito tayo sa pugay ho natin, magbibigay pugay sa mga tao ho na nagbibigay po ng maganda pong ehemplo sa ating pong mamamayan. Para sa mga senior citizen sa lungsod ng Maynila, para ho sa inyo ang balitang ho nito. Mga gamot para sa inyong iniindang sakit, libre nyo rin pong makukuha po yan dyan po sa Manila City. Detalye, panoorin po natin. Sa Maynila, alaga ang bata at matatanda. Yan ang pangako ng lungsod na Maynila para sa mga kababayan nating nasa dapit-hapo na ang kanilang buhay. Kaya naman, sa isang proyekto ng Manila City Health Office, libre nang makakakuha ng gamot sa hypertension, diabetes at hypercholesterolemia. Ito yung mataas na kolesterol sa dugo at mga rehistradong Manilenyo na senior citizen. Mabuti para sa mahihirap. Laking bagay yun. Papasalamat lang kami kung talagang tuloy-tuloy nila yan, ha? Baka naman minsan, sa una lang, tapos wala na naman. Ganun, no? Yan ang reaksyon ng ilan sa mga senior citizen na nakausap namin habang mangyak-ngyak pa nang malamang may libreng gamot sa Maynila. Marami sa ating mga nakatatanda, hindi afford yung mga gamutan ngayon. Lalong-lalo na kapag mga kailangan nila for maintenance talaga. So, ito ay malaking tulong para sa kanila. Kailangan lang dalhin at ipakita ang Senior Citizen Card o ID at ang inyong mga gamot ay available sa lahat ng ating mga health centers sa buong lungsod na Maynila. Paalala ng City Health Office na Maynila, iniimbitahan po namin lahat ng mga senior citizen sa lungsod na Maynila. Meron po tayong bagong health project na nagbibigay ng libreng gamutan, tuloy-tuloy, maintenance medicine para sa mga sakit na hypertension, diabetes mellitus at hypercholesterolemia. Sana po'y samantalahin nyo itong napakagandang proyekto ng lungsod na Maynila nang tayo'y maging malusog hanggang sa ating huling mga taon dito po sa lungsod na Maynila. Ayun. Kung kaya nga ng Makati, bakit hindi gawin na sa buong Metro Manila? Or, pwede nang gawin. Susugan na ito ng Department of Health, di ba? Libreng gamot para sa ating mga senior citizen. Alam mo, Lex, malaking bagay talaga. Pag ikay senior citizen, of course, may 20% discount ka. Pero iba pa rin yung talagang... parang kinakarga ka ng yung kinakalinga ka. Kinakalingal ka o ng lokal na pamahalaan kung saan ka.
Kaya itong mga senior citizen natin, aside from the 20% discount, di ba? Dapat may mga libre din, di ba? Dahil tatanda rin naman tayo lahat. So, para sa akin, kung talagang ganun na rin, ito hong mga supplement ho, kapareho ho ng King's Herbal. Dapat ho ito, kinakargan na rin to ng mga Makati o Manila. Andyan lang yan, King's Herbal, painom nyo dito sa mga may mga karamdaman ng mga diabetes. Pag tumanda ka na, talagang ibang klase na, no? So ito, isang storya, panoorin. Ito, arthritis, simple lang to. Pero alam nyo, kung minsan pag ikay tinamaan ng nasubukan mo bang arthritis? Ay, di pa. Bata ka pa. Bata pa tayo. Pero alam ko may bata nga dito. Meron na rin? Si Bren. Namagayang tuhod. Uminom. Si Joey. May kilala nga ako Kumari ko pa si Ana. Ayun, panoorin to. Uh, 2009, na-diagnose ako na merong acute gouty arthritis or rheuma. Namamagayin pa, hindi ako makalakad, hindi ako makatayo. Minsan hindi na nakakapasok sa work. Early 2016 ko na discover yung King's Herbal. And then, nung na-try ko, with proper exercise and right yung diet, yun, medyo nag-improve naman siya. Actually, hindi na ako nireyuma dahil sa King's Herbal. Magbabalik ang Kilos Pronto sa Kilos Pronto mga ka-KP. Layunin namin na bawat sumbong solve agad. Inaamin kong may kakaibang angas si Ben Tulfo. Sige, sabihin nyo na kung may topak, basta't importante solve ang problema. Naalala nyo ba yung bukas na manhole sa Taguig? Matraffic daw kaya hindi napuntahan ang bukas na manhole ng araw na yon. Hindi kami tumatanggap ng ganyang klaseng dahilan ng aming Kilos Prontong aksyon. Wala nang sat-sat, kilos agad. Ito, panoorin. Balikan natin. A 15 ng Pebrero, taong kasulukuyan, ipinadala ng concerned citizen ang mga larawan hinggil sa reklamo nilang manhole na nakatiwangwang lamang sa kabaan ng service road sa C5 Taguig City. Ang manhole hindi malabong makadisgrasya ng mga pedestrian at motorista. Kilos Pronto, inaksyonan ang problema. Sir Aleric, ano pwede ho natin gawin ho dyan? Napakasimple ho itong problema nito, pero kapag may nangyari ho diyang disgrasya, sigurado pong may kalalagyan po talagang tao dyan. Delikado ho yan. Ano po pwede ho ninyong gawing aksyon dito? Nag-site visit na po kami kanina. Medyo nagkaroon lang ho ng konting problema. Sobrang traffic na ho Gawin mo na lang para doon sa bayan. Yes, para sir, hindi makapansala. Huwag yung dahilan mo, Sus Mariosep. Oo. Binisita naman nila Ben Pasensya na po, sir. Ayun! Pero gagawin po namin yan. Before mag-7 ho ng umaga, gagawin na po namin yung manhole cover na nandyan po. Tatakpan ho, tatakpan na. Tatakpan na po yan, sir. Kinabukasan, 16 Pebrero, agad tinakpan ng lokal na pamahalaan ng Taguig ang manhole na nooy nakabuyang-yang lamang. Ayun. Simple lang naman ang na kaya man nilang gawin yan na solusyonan Ang ibig sabihin, ayaw ko maging topak Ayaw ko maangas. Kung kinakailan maging maangas, matopak, masoblang, okay lang sa akin yun. Muntik mo nang hambalusin ng belt mo baka malaglag yung punturong ko, mahirap na Nalaglag kaya yata sa kanyang explanation. Hindi sir, nandun na ho kami pero traffic. Hindi ho, kapag kayo ho ay naging starring ho kayo dito sa Kilos Pronto, at kami po ay humihingi ho ng Kilos Prontong aksyon, gawin na lang ho ninyo. Tama nga si Ben, wala na yung puro dada, puro satsat. Dami pang mga explanation. Gawin ho agad. Linawin na natin, Lex. Itong programa ho kasi ng Kilos Pronto, call to action ho to. Kasama ho rito pagsasala ng issue, kasama rin ho rito yung sinasabing investigahan at baltaan. Lahat ho dito In essence, public service ho to Kaya ito ho yung heart and soul ho talaga ng Kilos Pronto. Paano na lang kung wala kami?
Mga problema niya, nakatiwangwang lang. Mama, wala tayong trabaho. Oo, yun na nga. Ayaw ko lang ganun, mawawala tayong trabaho. Kaya kayo, mga local government at nasa national government rin, tulungan nyo kami para magandang natin dito sa... Ora natin pare-pareho. Yun. Okay, balik tayo dito sa ating pong sala ng mga balita. Dalawa hong ating pong pag-uusapan dito Yung pong sinasabi kanina ni Senador Leila de Lima na yun daw hong paraan at action daw ng Solicitor General na pwede daw mapalaya ito sa kaso hong serious illegal detention na siya po ay na-convict po dun sa kasong yun. May nasilip po silang butas daw doon. Ano yun? Sinasabi, mukhang hindi naman daw talagang na-kidnap at na hindi siya nabigyan ng na pagkakataon na serious illegal detention? Oo. Kaya pwede daw yun. Pwede nilang habulin. Nakita nila yun. Pero, iba naman ang analisa ni Senador de Lima. Ano? Baka daw pwedeng gamitin siya para labanan siya. Meron ba siyang nagawa? Ha? Meron ba siyang atraso? Si Senador de Lima? Oo. Nung siya Secretary of Justice? Hindi siya magsasalita ng ganun kung wala siyang alam. Paano o bakit ka natatakot kung wala ka namang ginawa? Ano kayang nalalaman niya? Ay, marami siguro. Anong nalalaman ni Janet Lim Napoles na pwede ibulgar sa hinaharap? Anong common denominator ng dalawa? Ano? Yung isa nag-iisip, yung isa galit. Nakikita mo naman yan. Madiin, yung isa kawawa. Yung isa magiging ganyan na rin. Okay. Naka-mugshot na rin, no? Sabi ni Jack Bots, umaamoy na ng mga yellow smoke. Naku, sus Mariosep. Si JC naman, sabi niya, okay lang, mas maganda ngayon para umalingasaw na ng todo, ang baho yung mga dilaw. Basta dilaw, kasi mabaho. Lex, alam mong ibig sabihin ng timing. Timing. Sa lahat ng bagat, kinakailangan mo ng timing. Kahit na pag-apply ng trabaho, timing. Timing din pag nagbigay ng warrant. Yun. Importante yun. Hindi mo pwedeng gawin pag Sabado, Linggo, or Biyernes. Hindi ba? Kaya medyo... Tinatabayanan yun. Tinatabayanan yun. Ngayon, dito like sa mga malalim mag-analisa, marami ho dito na nanonood sa atin mga OFW, mga sa Luzon, Visayas, Mindanao, nanonood ho sa PTV4. Dito sa channel na ho to, sa pamamagitan ng Kilos Pronto. Sila ho kung mag-analisa ng issue malalim. May diversionary tactic nga ba na ginagamit dito si Leila de Lima, 10 ng kanya mga abogado na parang nililito ang mga manonood para mabawasan ang impact usipan ng issue doon sa issue na doon sa dadakpin na. Dadakpin at the same time doon sa sinasabing kaso niya sa drug trade, di ba? Sasabayan. Ang mga abogado de Lima pro bono, Lex, ha? Paano sila kumikita diyan? Libre. Abay, walang bayad. Pag libre. Hindi naman mahirap si Leila de Lima. Hindi ba sa mga pag sinabing pro bono, pag mahihirap ka, hindi mo kaya? Oo. Si Ma'am de Lima, si Secretary de Lima, si Senator de Lima ngayon, mahirap. Ibig mong sabihin, sabalang kinakain niya. Hindi pa pwede. Gourmet yan ngayon, sinabay sila kang press kong kanina, tinuturo si Digong. Yun na yung si SPO3 Las Cañas nga, may panibagong pasabog. Pero sabi ng Malacanang, wala namang impact yun. Pero sinabi ng, si Senator Lacson, sinabi doon sa, nag-under oath ka, sinabi mo, hindi. Ngayon, under oath ka ulit. Alin ang tuturoon? Pag ganun-ganun, babaliktad, babago-bago ng ano ba talaga? Sino bang nagtuturo sa inyo ng script ninyo? Yan ang magandang tanong. Di ba? Ma'am! Pabago-bago. Ano na nga siya, si Pangulong Duterte dun sa issue na yan, na pawalang sala nga ho siya, na-clear na siya, sa issue nga sa CHR. Marami pa nag-imbestiga ho niyan. Alam mo kasi, Lex, may mga magagaling na mga PR. Pag sinabing, to create uncertainty, ibig sabihin, gagawa ka ng alang katiyakan na mga sa isipan ng taong bayan, lilituhin mo na maraming mga issue sa pamamagitan nito mga ginagawa na nakikita ho natin ngayon. Kaya inaalisa na natin. Sabi ni Jetro Cruz, Boss, patugtugin nyo yung under pressure. Under pressure? Ni David Bowie na ang Queen. Nababagay lang talaga sa kanta nila, Laila. Yan, sabi ho. Yan. Sa Twitter naman ho, sabi ni V. Mango, derail the issues against De Lima, kaya make up stories. Okay, si Pulido, simple lang, huwag manood ng press con. Yun. Sa Twitter pa rin, si @Dolphin Mayor, really trying too hard, Trying hard to twist the stories, focus and accusation. Sige lang,
the stones you throw will be thrown back to you. Sa si Renren, obvious naman yung timing. Kunyari, walang alam si Delima, as if naman naniniwala kami. Ayun. Si @Mastercraft, sabi, DDS is another issue. Huwag kang magtampisaw sa putik. Lumang style na yan para guluhin ang tunay na issue. Bayan, matalino na. Ayun, tunay na issue, guguluhin. Napansin mo? Kaya sinasabi natin, pag medyo may kunting mga issue, marami naglalabasan ng mga issue rin to counter the issue para mabawasan yung impact ng isang issue. Lalabas sila ng issue, totoo hindi. May sinasabing fake issue at may sinasabing truthful issue. Nasang issue ngayon tayo? Nalilito na nga taong bayan eh. Yun naman talagang gusto mangyari. Nalilito na. Ay, kaya siguro abangan na ho natin na within this week kung ano bang mangyayari ho dyan sa Muntinlupa RTC. Dahil kanina, Ben, na-raffle na yung cases. Napunta ho sa 3 lady judges. Babae yun, ha? Naku. Kaya walang dapat ikabahala si Senador Leila de Lima. Kaya kami sa Kilos Pronto patuloy tutukan ng mga issues, investigahan, sumbungan at balitaan. Yun. Kung kayo po ay may reklamo, kayo po ay inaapi at inaabuso, huwag magatublihong pumunta lamang dito sa aming pong studio sa Ritual Building. Dito po yan sa Timog Avenue, lungsod po ng Quezon. Welcome na welcome po kayo dito. Higit sa sumbungan, ang nag-iisang sumbungan, investigahan at balitaan sa prime time, nagpapaalam na Kilos Pronto!